Senador Marcoleta, may revelasyon at pasabog dito po sa DOE na sobrang singil po sa kuryente na gustong pababaan po na talagang 12% na tumataginting na sobrang singil po, tila may korupsyon at pagsasamantala na wala silang maisip kundi taasan ng taasan ang VAT ng kuryente. So dito mga kababayan, nagngit-ngit sa galit itong si Senador Marcoleta na siya lamang ang kume-question dito na itong paniningil ng kuryente natin ng Meralco ay parang panloloko na bakit wala silang maisip na pababaan ang singil o pagdadagdag ng tax. So dito mga kababayan, di ba nung nakaraan yung mayabang na si Ralph Recto na wag daw siyang utusan na gusto niyang magtaas na naman ng buwis na koleksyon para daw magkaroon ng 4 na trilyon na mahigit para supplyan daw ang pangangailangan ng bansa, lalong-lalo na dito sa kalusugan natin. So sabi ng mga kababayan natin, ba't ka magtataas? Bobo, tanga, tonto. Binatikos din ni Ted Filon ang kupal na si Ralph Recto na sobrang kupal. So ngayon mga kababayan, ito na si Marcoleta, sumabog at halos yugyugin niya ang lamesa at halos tumbahin niya sa galit mga kababayan para lang matauhan ang mga korap, lalong-lalo na dito sa taas ng VAT ng kuryente natin. Ito na po ang pinagmamalaki ng bayan, Senador Marcoleta, Mala Miriam Defensor Santiago sa talino na walang-wala si Tito Soto. Pag talino lang, ito na, Marcoleta na tayo. Po, pinag-uusapan natin ang affordability, imbes na tayo pababa natin, lalo papataas po eh. Ngayon, to make matters worse, ito, yung green energy auction natin, prices have not been reflected yet in the billing cycle, pero consumers will soon be charged. So dalawa pong renewable energy subsidies na po ang ano rito, yung FIT and the GEA. So ano pong gagawin ng DOE rito? To manage the overlap in renewable energy incentives para maiwasan natin ang overlap or double charging sa mga consumers natin. So, again, the question, is DOE focus limited to supply of generation without assessing the impact to the end users? Mr. Chair, ang GEA kasi, it will be subsidized and it will be reflected eventually nga sa bill natin at it will increase, no? But as on an overall, because of GEA also, we are also in our energy mix will be included cheaper renewable energy. So may balancing din na rin yan. Kung bumibili ka ng ang generation mo, may epekto din dyan, nabababa din siya, pero umaakyat din yung subsidy mo. But I think overall, it will be more of a reduction rather than increase, Mr. Chair. Sana mapil natin, Madam Secretary, ano? Lalong-lalo na po yung mga consumers po natin na talagang mahirap na mahirap. Patuloy po silang nagte-text kay Chairman Sherwin. Sabi nila, pinakikita po kasi sa akin ni Mr. Chair yung mga text messages almost every day. Mr. Chair, sabi nila, baka naman we can bend the law to make the people happy. Hindi, pinakikita mo kasi talaga pong because of that, tad na po kami ng text messages eh. You want us to be happy, Mr. Chair, sabi nila. Papayagin nyo na yung ERC na you bend the law. Ha? Alisin na muna natin yung system laws na yan. Hindi naman magiging pobre lahat yung mga stakeholders na gumagawa ng... Pero yan lang naman. Palagay mo, palagay lang natin, pag inalis natin yung system laws,
there's a general loss of, let's say, 1.5 billion per year across the board. Andyan na yun sa generation, andyan na sa transmission and distribution. Palagay lang, no? 1.5 billion ang nawala sa kanila. Pag tinignan mo yung financials nila, 22 billion, 24 billion per annum. Yung ba naman 1.5 na? Ang laki bagay ba naman sa... Pero yung 1.5 billion na natipid po across the board sa mga consumers natin, nararamdaman po nila yun. Yun po yung principle. Pasensya na po kayo at ako'y talagang makulit sa ganito. Mr. Chair, because we're talking here of not just Meralco but also the electric cooperatives. Oo naman. Doon sa singil nila, wala nga din silang return na binibigay sa kanila. Kaya kung sila din ang mag-absorb ng cost ng system loss na yan, ay baka mas mahirapan po ang kanilang operasyon. In our 50s, keeping up mentally and physically. Naniniwala ba kayo, mga kababayan? Ba't patuloy niyong tinataasan itong singil nyo, lalong-lalo na sa system loss, dito sa VAT? Mga kupal kayo? Anong ginagawa nyo? Isipin nyo, 12% VAT? Napakatindi. Yan yung pinakamalaki, mga kababayan. Talagang walang ya kayo. Isa rin kayo sa mga pumapatay sa mga Pilipino. Mahirap na nga, ninakawan nyo pa. Tindi nyo. Pag tumaas ang VAT ng kuryente, lahat po tataas ng bilihin, mga kupal. Talagang mga tarantado kayo eh. Sarap nyong pagsasampalin eh. Isipin nyo, mga kababayan, si Senador Marcoleta lang talaga ang nakikipaglaban tungkol sa mga ganito eh. Lalo sa yung libre ka na nga sa kuryente. 'Di ba? Libre ka na kuryente. Basta 2.5 pataas. Sana gawin ito ng gobyerno para naman lumigaya kahit konti papaano ang mga Pilipino. Sa mga nangyayaring kasi ngayon na nakawan, ay tila walang tiwala, wala nang tiwala mga Pilipino sa pamamalakad ng gobyernong ito na puro pagnanakaw, puro pagyayabang, puro pangako, ultimo poste ng kalapati, wala kang makitang ginagawa. Puro akap, tupad, hindi naman nabibigyan lahat. Yan ang cause ng yan yung cause ng corruption eh. 'Di ba, mga kababayan? Ang kukupal nyo, mga tarantado. Yun ang sabi ng mga comment. Hindi ako may sabi. Mga comment, binabasa lang natin. Baka mas mahirapan, ha? Pero hindi pa natin alam na mahirapan talaga. Baka lang, Yung energy plan po natin, Madam Secretary, 2023 to 2050, yung renewable energy is targeted to supply 35% ng ating power generation mix by 2030. Palagi po nating nasasabi ito. And to increase to 50% by 2040 and become the dominant source of electricity by 2050. Napakaganda pong projection, Yusek, hindi ba? Pero narinig ko po si Undersecretary Kapongkol. Kala mo siguro hindi kita... Kala mo nilalampasan kita, hindi. Pero ang sabi mo kasi, we are now at 24% RE share in the energy mix, sabi mo. Sabi naman kanina ni Yusek Guevara, 31%. Parang magkaiba ngayon. Ikaw 24%, ikaw naman 31%. Ano man totoo rito? Yung pong megawatts ay 30%. Yung pong megawatt hours, yung po yung 22. Hindi po. Apa. Share po 20 sa energy mix po yung pinag-uusapan natin. Sabi po ni Yusek Kapongkol,
nasa 24% na po yung renewable energy sa energy mix. Kanina naman tinatanong ko kayo sa energy mix, ilang percent na ba yung renew? Sabi nyo naman 31. So sa percent po kayo nagkakaiba. So alin po, 24 o 31? Pareho pong tama. Yung pong 31 kasi in megawatts, yung installed, yung capacity po in megawatts. Nako. Yung pong 24 in megawatt hours. Ewan ko Energy po yon. Baka si Administrator Almeda lang makakaintindi sa inyo dyan. Nagkaroon po ng SIP ngayon sa US, yung pagtulong nila sa kanilang mga kaalyadong bansa, di ba? Ayaw na ni Donald Trump. Wala na sa akin yan, kanya. Basta ako sa giyera na lang ako magko-concentrate, di ba? So ano epekto sa atin ngayon, ma'am? Sabi mo, sabi ni... Sino ba nagsabi? Nakita ko rito eh. Ikaw pala nagsabi. Chairperson sa Turnino 1, wala ikang epekto sa akin yan. Sige nga, paano natin... Hindi, sinabi mo. It was supported by ERC Chairperson Francis Wan. Kasi dito ang state, the DOE said the SIP in U.S. renewable energy policy under President Donald Trump will have minimal effect to the Philippines. You supported it. Actually, Mr. Chair, I don't recall that statement made, but yes, we support the Department of Energy's stated position regarding the impact of the shift in the policy in the United States. Meron ng formal assessment, Madam Secretary, that this will not affect our program, energy program. Yes, Mr. Chair, currently wala namang investor na US sa Philippines or very minimal lang sa renewable energy. Mostly Asia and Europe ang investor natin, Mr. Chair. So yan mga kababayan, ano ba sinasabi ng mga komento dito? Please have it ratified soonest. Salamat Senador Marcoleta sa pagtatrabahong matapat at magaling. God bless you. Sana ikaw ang maging vice-presidente. Halaka. Baka mas mahirapan daw ang operation ng mga energy cooperative. Ngayon iyong serbisyo nila, mga consumers ang nahihirapan. Biglang patay sindi, mayat maya. Kaya tuloy iyong mga appliances nila ang laging nasisira. Pero wag ka, dahil sa ginawa nilang patay sindi, ang bill po ng kuryente ay dumoble. Tapos kung maningil sa mga consumers, wagas. Diba bending the law, gaya-gaya na lang eh. Yung kuryente napakagandang negosyo, walang pagkalugi. Sagot ni Kulas ang anumang gastusin ng mga negosyanteng yan. Bending the law, unggoy man. Mabuhay po kay Senador Marcoleta, labanan ng mga demonyo at magnanakaw sa gobyerno. Tang inumin mo. Nagmumura ito. Basher ni Marcoleta ito. Pag iba magsabi ng bendalo, galit na galit, di ka makamove on. Tapos ikaw ang nagsabi gusto mo masunod ang bendalo. Clown ka nga talaga dyan. Joke lang yun, bobo. Pinaringgan lang yung mga tanga mong idol. Yung si Tulfo na bobo at si itong isa na bending dalo din, Tito Soto. Yan yung mga idol mo na mga bobo din na kagaya mo. Akala ko sinusulong ni BBM ang nuclear power plant. Yan ang sagot sa lahat ng yan. Wala, puro ano lang yan. Puro pasikat at kaplastikan. Alam na natin yan. So yan po mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Sa sobrang singil ng kuryente, hindi nila mapababa. Ang ginagawa pa nila, pinapataas. Parang Ralph Recto, walang iniisip kada daw paggising niya. Gusto niyang taasan ang tax para daw tumaas ang koleksyon ng tax at para mataas ang binubulsa ng mga kupal. So mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. Isang like po, isang share at isang subscribe. Salamat. Matindi po ito mga kababayan. Tumitindi ang corruption talaga. Pati sa kuryente, ninanakaw, pinagnanakawan tayo ng mga animal na buhaya dito.
Buti na lang merong Marcoleta na magiging Vice President in the future ng Pilipinas. Pag yan naging Vice President, baka soon maging Pangulo yan after Sara Duterte. Yari ang mga kawatan na ito. Salamat po.